Good morning. For today's vlog pala ay may aayusin kami ni Bong na monoplace hyperbaric chamber. Bali nag-request sila ma'am na ipacheck ang communication box. Hali kayo at sabayan nyo kami sa pagkukumpuni. Konting background lang pala kung saan ito ginagamit na machine. Ang monoplace hyperbaric chambers ay dinisenyo para sa paggamot sa isang pasyente sa isang pagkakataon. Ang monoplace chambers ay may kakayahang pumunta sa 3.0 ata 29.4 PSI. Ang monoplace chambers ay may presyon na may 100% oxygen. Ang mga pasyente ay huminga ng 100% oxygen mula sa silid sa kapaligiran sa ilalim ng presyon. Kung may presyon sa hangin, ang mga pasyente ay humihinga ng oxygen mula sa isang maskara. Ang mga pasyente ay itinuturing na pagtataguo sa isang posisyon na nagtatabi. Ang mga pasyente ay magsuot ng 100% cotton scrubs na katugma sa oxygen. Ang mga pasyente ay pinagbabatayan sa silid ng silid upang maiwasan ang static na kuryente. Ang mga advanced monoplace chambers ay mayroong control sa touch screen. Ang monoplace chambers ay may isang transparent na seksyon na gawa sa acrylic. Ang monoplast chambers ay may isang integrated na stretcher o gurney. At subukan namin yung two-way communication kung meron bang problema. Yeah, mic test naman. At may distorted na sounds kaming naririnig. At masakit ito sa tenga lalo na pag nasa loob na ang pasyente sa chamber. Sa mayon ay papalitan namin ang buo yung communication box niya. Madali lang itong baklasin, may dalawang connector, yung may kulay green ay sa supply at speaker at yung yellow ay sa auxiliary connection. At ito ang ipapalit namin. Bale inayos na namin ito dati 2 years ago. Karamihan masisira nito ay potentiometer. Ang style namin ay i-pull out yung sira at ikabit yung bagong inayos para may reserba na agad. At subukan muna namin kung ayos pa ang tulog nito bago namin ibalik sa kanyang pwesto. Mic test. Okay na? Mic test. At sa wakas, wala ng humming or distorted na sounds na maririnig sa loob ng chamber. I-fix na namin yung communication box sa loob at yung sira ay i-pull out namin para palitan ng potentiometer. May kunting video ako na download ko sa YouTube para makita nyo ang actual na pasyente sa loob ng chamber. That oxygen better, infuse it into your bloodstream, and then go out to the rest of your body. The therapy is used for many different medical conditions. It's most commonly for ulcers, specifically diabetic ulcers. It also can help treat specific bone and skin infections, radiation injuries for those who have undergone some cancer treatment. Also for individuals that may have had any issues with skin grafts or flaps, anything like that. Jones says each therapy session could last up to 2 hours depending on your medical condition. The process is simple and easy. So individuals come into the chamber after going through an entire checklist for their safety, and the hyperbaric techs, which are arrested. Kois El Yuri TV. Follow, like and share.